Maging tapat sa iyong salita. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 21, verses 28 to 32, and I read it for you. What do you think? A man had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard today." He answered, "I will not." But later he changed his mind and went. The father went to the second and said the same. And he answered, "I go, sir." But he did not go. Which of the 2 did the will of his father? They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him, and even after you saw it, you did not change your minds and believe him." Tapat ka ba sa iyong mga salita? Sa mga binibitawan mong pangako sa ibang tao, o yung sa mga sinumpaan mo at pinangako sa Panginoon nung ikaw ay may pangangailangan at sinabi mong, "Panginoon, ibigay mo lamang ito at magbabago ako. At ilalaan ko ang aking sarili ng buong buo sa iyo." Tinupad mo ba ang mga ito? Sa ating pong ebanghelyong binasa sa araw na ito, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Meron daw isang taong may 2 anak at inutusan niya ang mga ito na magtungo sa kanilang ubasan. Ang una, ang sabi, hindi pupunta, ngunit nagbago ang isip at siya'y pumunta. Ang ikalawang anak naman ay nagsabing, "Opo, ako po ay pupunta sa ating ubasan." Ngunit kalaunay hindi naman pumunta. Sino sa dalawa ang naging tapat sa kanyang salita? Sino ang naging totoo sa kung ano ang nilalaman ng kanyang puso? Sino ang tumupad sa kagustuhan ng Ama? Ang buhay pananampalataya ay nangangahulugang itataya natin ang lahat-lahat alang-alang sa ating Panginoon. Hindi natin ipagpapalit ang Panginoon sa anumang kasinungalingan, sa anumang kabulastugan sa buhay, sa anumang pagkamakasarili. Yung tipong inuuna natin ang ating sarili. Ngunit, yung hindi natin iuuna ang ating sarili at tayo na lamang ang maghahari sa lahat-lahat ng ating buhay, maging sa paggawa natin ng mga desisyon, kung hindi pinakikinggan natin ang tinig ng Ama. Maging tapat sa iyong mga binitawang salita. Maging sinsero sa iyong mga pangako. Huwag tayong paasa sa iba. Ang Panginoon ay hindi paasa kung hindi siya'y nagbibigay ng pag-asa sa bawat salitang kanyang binibitawan, sa mga pangakong kanyang ibinibigay sa atin. Nawa maging katulad tayo ng Diyos na tumutupad sa mga salitang kanyang binibitawan. Huwag tayong magsinungaling, ni huwag tayong gumawa ng kwento laban sa iba na kanilang ikakasira sa buhay. Maging tapat sa ating mga sinumpaan, maging tapat sa ating mga pangako, maging tapat sa ating mga binibitawang salita. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tulungan niyo po kaming maging tapat sa mga pangakong aming binibitawan sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.